Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Para po doon sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe na bago pa lamang napapasya sa channel ko, don't forget to subscribe mga kaibigan. At kapag ka nag-subscribe kayo ay paki-like and share na rin po, no, mga kaibigan. So pag-usapan natin itong tungkol po kay BP Sara na siyempre ay isa pa rin Duterte. Diba? BP Sara tinira ni Kong Valeriano. Konting ano lang muna. Ramonita Navarro, shout out. Okay? So konting balik tanaw lang muna mga kaibigan. Kung maaalala pa po ninyo, di ba? Nung bumisita si Pusit. Sabi ni Ma'am Carmelina Luna, okay? Nung bumisita si Pusit Tambaloslos, haba naman ang pangalan niyan. Sa Kongreso, mga kaibigan, doon sa budget deliberation ng OBP, budget, mga kaibigan, talaga naman nag-trending, di ba? At doon nagsimula yung bansag sa kanya na pusit, no, mga kaibigan. Diyan na po kayo, medyo sinusumpong ako. Okay? Wait lamang ha. Yon, I'm back. Okay, di ba? Bumisita, pumunta, umattend, dumalo sa budget deliberation para sa budget po ng OBP, itong si BP Sara. Yon. Si BP Sara, mga kaibigan, pagkatapos naging trending sa social media, and not only na social media but also na mainstream media, yung kaugalian o yung inasal nitong si BP Sara, mga kaibigan, di ba? And doon nagsimula yung tawag dito, yung pusit ng mga kaibigan. And hindi ito pinalagpas, no? Lady Queen B, the pet lover, shout out. Ma'am Martel T, shout out. Miss Calderon, shout out. Yon. And Ramonita Navarro, shout out. Okay? Carmelita Luna, ayan, okay. Di ba? So, hindi ito pinalagpas ng isang kongresista, mga kaibigan. At para pagbigyan o para kumbaga ay para ika nga ay bigyan ng pansin ng husto etong naging kaasalan nitong si BP Sara, mga kaibigan, ay dinaan pa ito sa isang privilege speech ng mga kaibigan. Etong si Congressman Valeriano, mga kaibigan, ay nag-privilege speech sa Congress, and dito ay tinalakay niya o tinira niya, binira niya, sabihin na natin ang lahat, tinira niya, binira niya. Di ba? Etong si BP Sara, mga kaibigan, and ito panoorin natin, ha? Okay, bago natin panoorin yan, Berhel Valencia, shout out. Sino pa mga nariyan? Yan, nabanggit ko na iba kanina. Okay, 60 viewers in the house, shout out sa inyong lahat, mga kaibigan. Beka naman, ha? Baka naman, yung mga hindi pa po nakakapag-like dyan, mag-like na po at mag-share na rin po, okay? So, panoorin natin at pakinggan natin itong speech po, privilege speech ni Congressman Valeriano. At bigyan natin ng reaction. Majority Leader. Mr. Speaker, I humbly request that we recognize for his privileged speech the Congressman of the 2nd District of the City of Manila, Congressman Roland CRV Valeriano. To the Congressman Reynaldo Laota, shout out. of the 2nd District of Manila, Representative Valeriano, you're recognized for your privileged speech. Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa anumang negosyo, maliit man o malaki, normal na dumadaan sa pagsusuri ng mga boss ng negosyo ang operasyon at budget ng negosyo. Alam yan ng mga entrepreneur. Exactly. Saan mang lungsod, munisipyo o barangay, ang operasyon at budget ng LGU ay dumaraan sa pagsusuri ng kanilang konseho.
Ganyan po ang proseso dahil tayo ay bahagi ng isang demokratikong republika. Hindi po tayo monarkiya, komunistang rehimen o diktadurya. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika. Kapag eleksyon, Kay that 11 shoutout. wala tayong iniluluklok na hari o reyna o emperatriz sa pwesto ng kapangyarihan. Exactly. Ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, hudikatura at ehekutibo. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Tama. Tungkulin natin dito sa kongreso na busisiin ang panukalang budget ng 57 viewers, shoutout ha. Please continue like and share lamang po. ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Dito mga kaibigan, simple lang yung sinabi ni Congressman Valeriano, no mga kaibigan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo yung budget ng OBP noong 2022, 2023, 2024. At maging yung sa susunod na yung 2025, di ba? So dito lang, simple lang to mga kaibigan. Ano? Ang pagkakabasa ko lang dito, hindi pera yan ng pangalawang Pangulo. So ibig sabihin, kung paano man ginastos yan, kung OBP mismo ang gumastos, di ba mga kaibigan, hindi dapat mahirapan ang isang pangalawang Pangulo na ipaliwanag kung saan nila ginastos yung budget ng OBP. Kung OBP ang gumastos. Pero kung ito, gaya nga po nung ano, di ba? Gaya nga po nung malinaw na nagiging haka-haka ng marami, di ba? Kung ito ay ginamit, di ba? Mahirapan talagang magpaliwanag. Di ba mga kaibigan, gaya po ng nangyayari ngayon. Di ba? Gaya na nangyayari ngayon kay Inday Sara, nahihirapan siyang ipaliwanag. O actually, hindi naman siya nahihirapan magpaliwanag. Madali naman sabihin, di ba? O bumili ako ng gas station. Saan mo ginastos yung 125 million? Bumili ako ng isang gas station, pinarigalo ko. Di ba? Simple-simple. Pero, hindi niya nga maipaliwanag at hindi niya nga mabanggit ng ganun, mga kaibigan. Di ba? Dahil sa, hindi niya pera yon. Pera yon ng Office of the Vice President. Pondo yon, budget yon ng Office of the Vice President. Di ba mga kaibigan? Hindi ng Vice President. Okay? Tuloy natin. Pondo ng bayan yan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit, nitong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal. Yon, di ba? Inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal. No, mga kaibigan. Which is totoo naman. Di ba mga kaibigan? Anong gandang asal ang makikita natin at mapapanood natin doon sa ginawi, di ba, nitong si Inday Sara noong siya ay umattend doon sa budget hearing o budget deliberation para sa OBP sa Kongreso, di ba mga kaibigan? Kaya tama si Kong Valeriano, hindi kagandahang asal. At kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin So sabi ni Kong Valeriano, no, hindi lamang yung binastos niya yung Kongreso, kumbaga ay binastos din niya sa saligang batas, di ba mga kaibigan? Pinakita lamang ng isang Duterte, ng isang Sara, mga kaibigan, na sila ay hindi talaga nila sinusunod yung saligang batas, which is kontra doon sa sinasabi ni Digong, di ba mga kaibigan, na mayroong mga ginagawa daw yung kasalukuyang administrasyon na labag daw o salungat daw sa saligang batas. Pero sila mismo sa ginagawi nila,
sa mga inaasal nila ay nagpapakita na sila mismo na di umano ay nagpapahalaga sa 1987 Constitution, pero sila mismo ang hindi sumusunod dito, 'di ba? Tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Yun, tama, 'di ba? Hindi tinapatan ng Kongreso ng mga kongresista yung kabastusan ng kabastusan. Kumbaga mga kaibigan, kung mapapanood din yung uli, 'di ba, yung nangyari doon sa budget na deliberation, 'di ba? Although binastos na ng husto, pero hindi pa rin siya tinapatan ng pambabastos. 'Di ba? Maliban na lang doon sa na nagkaroon siya ng alias na pusit. 'Di ba? Maling tuloy. asal kasi yan. Sa Maynila, dito sa Kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi kaugaliang Pilipino yan. Exactly. Maling akala ni Vice President na siya Baka naman talaga hindi Pilipino. 'Di ba? Baka naman talaga hindi talaga purong Pilipino, 'di ba? Baka may lahing Chekwa nga talaga. hindi maaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office of the Vice President. Maling akala ni BP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang Yon, wala siyang kapangyarihang utusan ng committee, 'di ba? Yan siguro kasi yung di ba? Yan siguro yung nasa isipan nitong si BP Sara, mga kaibigan, nung umattend siya sa budget deliberation o budget hearing tungkol sa OBP, mga kaibigan, 'di ba? Na kayang-kaya ko 'to, 'di ba? Kayang-kaya ko 'yan. Kayang-kaya kong paikutin itong mga 'to, 'di ba? Mali 'yun. Maling-mali yung kanyang pag-aakala. As per Kong Valeriano. presiding officer nito. Mabuti tuwiran sinagot ang kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding Yon, magalang na paraan pa rin, 'di ba? officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Yon, 'di ba mga kaibigan? Ang daming maling akala. Ang daming maling akala ni BP Sara, mga kaibigan. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanan ng nasaksihan natin sa budget hearing. Takot sa mga lehitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Exactly. Sinayang ng pangalawang Pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Yun dapat, 'di ba mga kaibigan? Yun ang dapat, no? Yun ang dapat kung alam niyo sa totoo lang, no? Kung matalino at matuwid ang utak at isipan nitong si BP Sara, 'di ba? Pagkakataon mo yun eh. Pagkakataon mo yun na ipakita sa publiko, no, dahil sa deliberation hearing sa Kongreso, ang daming daming camera, 'di ba? Mainstream media, social media, ang dami. No, mga kaibigan. So, pagkakataon mo na ibida mo. Kung hindi mo na ibida yung sa DepEd, at least dito man lang sa OBP, ibida mo na. 'Di ba mga kaibigan? Ibida mo na. Hindi ginawa, 'di ba? Hindi ginawa yung hindi ginawa ni BP Sara. Sinayang niya yung pagkakataon, no? Bakit? Actually, hindi niya sinayang yung pagkakataon. 'Di ba talagang ayaw niya lang. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sa sambayanan Lolita Douglas, shout out. kung sino ang naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Ang nakakapagtaka, Malaking point 'yun, 'di ba? Isipin mo meron kang socio-economic programs. Wow, 'di ba? Wow. 'Di ba mga kaibigan, dagdag pogi points 'yun, lalo-lalo na ilang buwan na lang 2025 na. Ilang taon na lang 2028 na. 'Di ba? Kung talagang tatakbo siya at naghahangad siya bilang pangulo, 'di ba mga kaibigan? Dagdag pogi points 'yun, yung meron kang bilang Vice President na walang ibang mandato kundi hintayin mo lang na mamatay yung presidente mo, 'di ba? O kaya ma-impeach yung presidente mo para ikaw ay pumalit. Ngayon, maliban doon sa mandato na 'yun na maghintay, bilang pangalawang pangulo, meron kang ginagawang mga proyekto like sosyo, 'di ba? Yung ganitong mga socio-economical program, 'di ba? Dapat ibinibida 'yon, hindi ibinida. 'Di ba mga kaibigan, sinayang sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025
ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako kung saan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang Pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang Pangulo na ibida sa Kongreso at sambayanan ko ano o kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 900 Kung kanino raw ba nakipag-partner ang Office of the Vice President. Alam na this. Hindi yung Office of the Vice President, kundi yung Vice President mismo. Magkano bang budget sa gasoline station? 177,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OBP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary at totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan. Exactly. Para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot. At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipaalala sa mga botante at sa Maynila at sa buong bansa, hindi nararapat sa atin, lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo, ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Ganyan ba ang asa ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging Presidente? We deserve better. Salamat po. Di ba? Ang ganda ng tanong ang ganda ng tanong ni Congressman Valeriano, mga kaibigan. Sino ba talaga pinaglilingkuran ni BP? Di ba? Baka naman ang kanyang pinaglilingkuran ay yung mga humaharang doon sa bangka ng mga mangingisda natin doon sa West Philippine Sea. Di ba? Or yung mga promotor ng Pogo. Di ba? Mga kaibigan. Kaya nga hindi niya magawang maging honest. No? Hindi niya magawang maging honest, hindi niya magawang magpakatotoo doon sa bansa na kung saan itong bansa na to, mga kaibigan, yung mamamayan sa bansang ito dapat ang kanyang pinaglilingkuran dahil ito yung nagtiwala sa kanya. Ito yung nagluklok sa kanya sa posisyon. Di ba? Pero sa nangyayari, mga kaibigan, Ma'am Trexie Villa 11 shoutout, okay? Sa nangyayari, mga kaibigan, ay hindi niya magawang magpakatotoo o magsabi ng totoo o maging honest doon sa bansa, sa mamamayan ng bansang iyon na kanyang pinaglilingkuran, na dapat sana yun ang kanyang pinaglilingkuran, mga kaibigan. Hindi niya magawang magpakatotoo. Bakit? Meron kasi siyang ibang pinapanginoon. Di ba? Kung si Congressman Valeriano, mga kaibigan, baka, gamit niya baka, di ba? Pero tayo, mga kaibigan, meron siyang ibang pinapanginoon. Kaya nahihirapan siya magpakatotoo dun sa dapat na pinaglilingkuran niya. Yung nagtiwala sa kanya, yung nagluklok sa kanya, yun ang dapat niyang pinaglilingkuran. Di ba? Pero hindi niya magawa. Bakit? Pinaglilingkuran niya, pinapanginoon niya yung mga humaharang sa mga mangingisda, yung mga promotor ng Pogo, which is nakikita natin ngayon, mga kaibigan, lantaran na. Di ba? Lantaran na yung ginagawa ni Inday Sara. Hindi lamang yung pagkampe doon sa mga lumalabag sa batas, kundi maging yung kanyang tuwiran na pagpapakita ng pagiging anti-government.
'Di ba mga kaibigan? And tama yung sinabi ni Congressman Valeriano, 'di ba? We deserve better. Pag sinabing we deserve better, we don't deserve. Hindi natin kailangan, hindi natin deserve magkaroon ng isang Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo. Bakit? Ngayon pa lang hindi niya na maipakita na karapat-dapat siya. 'Di ba? Ngayon pa lang palpak na. Ngayon pa lang, mga kaibigan. 'Di ba kapag merong mga interview hindi na ma-interview ng maayos. Ngayon pa lang ipinapakita na yung kagaspangan ng kanyang ugali. Ngayon pa lang pinapakita na yung kanyang kabastusan. How much more kung magkakamali ang taong bayan? How much more kung magpapabudol ang taong bayan? Paano pa? Kung maluluklok yan bilang Pangulo. Eh ang Pangulo, yan na yung pinaka-ultimate. Di ba? Yan na yung pinakamataas na posisyon sa bansa. Wala nang mas mataas pa sa kanya. Wala nang pwede mag-utos sa kanya. Di ba mga kaibigan? How much more? Kaya sabi niya, tama yung kung mapapansin ninyo mga kaibigan, hindi lamang po basta pagtatanong yung kay Congressman Valeriano, kundi ito po ay isang pagpapakita, babala, di ba mga kaibigan, pagtuturo sa taong bayan na dapat maging matalino tayo. Di ba? Ang BP Sara, mga kaibigan, naghahangad yan, na maupo bilang Pangulo sa 2028. Di ba? Tatakbo yan. Di ba? Ano ang katunayan? Ngayon pa nga lang di ba Ma'am Jo? Shout out. Ngayon pa lang, mga kaibigan. Di ba? Talagang nagmamadali na sila. Di ba? Ipinamalita nung mga sa Duterte camp, patay na raw si PBBM. Di ba? Ipinamalita, nagkaroon ng matinding karamdaman. Nagkaroon ng medical emergency. Samantalang na-content natin nung isang araw, di ba? Ang lakas-lakas ni PBBM. Sabi ni PBBM, fake news lahat yan. Di ba? Ano lang ibig sabihin nito mga kaibigan? Minamadali nila. Bakit nila minamadali? Naglalabas sila ng iba't ibang klase mga balita, mga negative write-ups, di ba? Mga propaganda. Kasi nga, nagmamadali sila na paupuin na si BP Sara. Bakit nagmamadali? Talagang bagsak na lugmok na ang mga Duterte, mga kaibigan. Di ba? Lantad na ng husto yung mga baho, yung mga kamalian, yung mga katarantaduhan na ginawa ng Duterte administration noong nakaraan. Di ba mga kaibigan? Ganun lang kasimple yun. Di ba? So tayo, taong bayan, mga Pilipino, di ba? Ilang buwan na lang, magkakaroon na naman ng halalan, yung midterm election, Pipili tayo ng mga, ang pinakaano ngayon, puro senator, di ba? Halos, Pipili kayo ng mga senator, maging matalino kayo, mga kaibigan, di ba? Baka magkaroon ng baka may mga makalusot dyan na galing sa kampo ng mga Duterte, di ba mga kaibigan? Pagka mayroon nakalusot dyan, magkakaroon ng pagkakataon niya, lalong lalaki yung tsansa ng mga yan na tumakbo sa 2028. So sa 2025 pa lang mga kaibigan, pagtulong-tulungan natin mga kababayan. Di ba? Huwag na tayong magpapaupo. Huwag na tayong boboto pa. Huwag na kayong magpapabudol pa sa mga kaalyansa ng mga Duterte. Huwag nyo nang bibigyan ng pagkakataon na makabalik pa ang mga Duterte sa anumang posisyon sa gobyerno, mga kaibigan. Maawa kayo sa bayan. Sabi nga ni Congressman Valeriano, di ba? We deserve better. We don't deserve any of the Duterte. Mga kaibigan. Okay? So yun lang mga kaibigan. Kung meron po kayong masasabi ninyo sa ating naging live ngayon, mga kaibigan, ay please, paki-comment lamang po dyan sa comment section sa baba. Binabasa po natin yan. At pagka minsan ay natatalakay, nabibigyan natin ng pansin doon sa ating mga susunod pa ng mga live, mga kaibigan. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa live ko ngayon. Umabot tayo ng, ilan ba tayo kanina? 65, Umabot tayo ng 65 kanina. Please don't forget to like and share lamang po ng mga kaibigan. Baka naman, 65 tayo ngayon, 57 tayo ngayon mga kaibigan. 53 pa lamang po yung nagla-like,
O hindi naman po walang bayad po 'yang pagla-like mga kaibigan, no. Wala pong bayad 'yang pagla-like. Please paki-like lang po at paki-share na rin, no, mga kaibigan. And para dun sa mga kaibigan natin na bumisita rito, no, na alam natin na mga talagang mga Duterte, 'di ba? Ayan sa tulad ni Noel Mauricio Motovlog, shoutout sa iyo. Siyempre siya talaga ang karapat-dapat maging pangulo, 'di ba? Karapat-dapat maging pangulo yung hindi makapagsabi ng totoo, hindi makapagsabi ng tapat, hindi makapag-report ng maayos, 'di ba? Yan ang karapat-dapat na maging pangulo. Ayon dito kay Noel. Okay? Sabi ni Lito Marasigan, shoutout. Akala niya siya ang prinsesa ng Pinas, lumaki ang ulo. VP Presidente na walang alam. Sa budget hearing, gusto lang budget, wala namang project na nagagawa. Exactly, di ba? Panggulo, hindi pangulo, sabi ni Lito Marasigan. Di ba? Okay, so yan, maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama. Please do like and share, and sa mga bago pa lamang po na pumasok, na pasyal, naligaw dito sa channel ko mga kaibigan, ay at napansin na kita ninyo na medyo pasado sa panlasa ninyo yung mga content na pinag-uusapan natin dito sa ating channel. Beka naman mga kaibigan, subscribe na mga kaibigan. Okay?